Gusto mo po ba na mas maging efficient ang pag-manage mo sa lahat ng files at folders sa iyong Google Drive? Well, sa video natin ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang 7 tips and tricks na paborito ko rin po na gamitin. So hello everyone! Teacher Isa Maria is here and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, hinihiling ko po na ikaw ay mag-subscribe at i-click na rin po ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod ko na i-upload na videos. Halina po at simulan natin ang tutorial. Unahin po natin ang keyboard shortcuts. Meron po akong 2 favorite shortcuts na talagang madalas ko pong gamitin at nais ko rin po ito na ibahagi sa inyo. Ang una po ay ang pagre-rename ng document. Alam ko po na familiar na po ito sa atin at maaari po natin siyang i-rename kapag once na inopen po natin ang file. Dito po sa upper left corner po ng document ay pwede nyo pong i-edit ang name ng file. Ang kadalasan po na ating ginagawa ay nira-right click po natin ang file at hahanapin po ang rename button kapag po tayo magre-rename ng file, di ba po? Pero alam nyo po ba na may mas madali at mabilis na paraan kung paano mag-rename ng file? Ang gagawin nyo lang po ay iselect ang file na gusto mong i-rename at pakipress po sa inyong keyboard ang letter N. Ayan po. Yan po yung lalabas kapag pinress nyo po yung letter N sa ating keyboard. O di ba po, pwedeng-pwede nyo na po agad i-rename ang file ng mas madali. Example, magre-rename po tayo ng file dito. Click lang natin ang file and hit N. And boom! Meron na po tayong maliit na rename dialog na lumabas dito sa ating screen. So you can rename your files in an instant. Ang sunod naman po na gustong-gusto ko na gamitin at nais na ibahagi sa inyo ay ang tungkol po sa pag-share ng files or folders sa maraming tao. Pwede rin po natin iselect ang file dito at i-click natin itong share icon na nasa upper right side ng screen. O kaya naman po ay i-right click natin ang file at hanapin ang share button. Pero, bakit hindi na lang po natin i-hit o i-press ang period sa ating mga keyboard? Ganito po siya. As long as na may na-select tayo na file at na-press natin ang period sa ating keyboard, meron pong instant na lalabas na sharing dialog box. So, example po tayo ulit. I-click natin itong file. And I'm gonna hit period. And boom! I can instantly go into this sharing window. So, iyang 2 shortcuts na naibahagi ko sa inyo ay makakatulong na mas mapadali o mabilis ang ating mga gagawin. At sana po ay masubukan po ninyo. Ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay konektado pa rin po sa pag-share. So, i-select po natin ang file at i-hit ang period so we can get our sharing window back up. Ayan. At alam ko po na familiar na po kayo rito kung paano i-share ang file sa isang tao o sa maramihan. Pero may nais po akong i-point out dito sa inyo. So, let me just add someone here as a test. So, I'm gonna add a test account here and as you can see po, I could say notify, could add a message. Tapos po, dito po sa right side, meron po tayong 3 options. We can allow them to be an editor, we can allow them to be just a commenter, or we can just allow them to just be a viewer. So, may mga cases po na gusto natin is viewer. Bakit po kaya? So, what if
Mag-share kayo ng mga bagay katulad po ng mga audio or video sa iba at ang gusto lang natin ay i-share lang ito pero hindi natin sila i-allow na i-download ang video na i-share nyo. So, siguro po ang mga reason nyo, maybe it is just a draft or something else. Well, this is where you want to select the additional settings at ito po yung gear icon na nasa upper right side ng ating screen. Dito sa settings na ito, you're gonna get 2 additional checkboxes po. The first one is editors can change permissions and share. So, we really don't care about this unless pinili po natin yung editor, okay po? So, it's this second one po. Viewers and commenters can see the option to download, print, and copy. Kung mapapansin nyo po, ay naka-default po siya. Automatic po na may check yung boxes. Pero kung sa case natin ay gusto lang po natin na ma-view lang nila yung file na sinend mo pero hindi nila ito mada-download or mapiprint. Ayan, so all you have to do is to uncheck yung option na pangalawa. So example po ay i-uncheck natin itong pangalawang option. So kapag po isinend natin ito sa specific person, mapapanood niya po yung file or mababasa, makikita niya po, pero hindi nila ito mata-download or makakopy at lalo na po ay hindi nila ito mapiprint. So, yung pong tinuro ko sa inyo ay optional lamang po. So, if you want that extra level of security, depending on what you are trying to share with people, make sure po to share that gear icon and you can always uncheck naman po itong option dito sa baba. So ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay ang pangatlong tip tungkol naman po sa isang icon sa ating file or document. Hindi ko po alam if napapansin nyo po ito or kung nakikita nyo man po ay baka nagtataka ka rin kung para saan po ba at kung ano ang ibig sabihin nito. Dito po sa pinakadulo sa may babang part po ng ating screen or right side ng screen, may makikita po kayong explore icon. So let me show you how it works. If you select this icon, what's gonna happen po is you're gonna get a little window here. So, ayan po. May maliit na search window dito and by default, it's gonna try and give you a few different suggestions. So, kung mapapansin nyo po, I don't have a lot of text in this document. So, these suggestions are probably rather poor. But, what it allows you to do is to search your own documents but also the web. So for example, let me type in electromagnetic spectrum. I'm just gonna hit enter here. And as you can see po, I've got 3 different tabs here. So from the web, I could go directly to the page and so on within this document. So, if I click on images naman, I could go over here and find some images for electromagnetic spectrum. In fact, I can just drag it over right into the document. So, it's probably one of the easiest ways to get images directly into your document. Dito naman po sa last tab, sa loob mismo ng Explore bar ay meron po tayong Drive tab. So, as you can see, may mga files ako
na related po sa sinearch ko. And I can go directly to them and reference them as well. So, that explore feature can be really handy. Again po, ito ay matatagpuan sa babang bahagi po ng ating screen sa kanan po. At ito po yung maliit na star icon. And you can click explore. So, let's go back to my file and folder management here para naman po sa ating tip number 4. Ang ating tip number 4 is how to add color to folders. This is something that could make navigation of all of your files and especially your folders very convenient. So, ito po yung example natin. Meron po tayong mga folders dito. Ayan, so for sure po, sa inyo po maaaring konting folders yan or mas marami pa pong folders ang nasa Google Drive ninyo. Lalo na at naka-work from home po tayo. So, if there are common themes amongst them, or maybe po if you want one of these folders to stand out, why not change the folder cover to a different color? So, for example, itong file na ito, i-right click lang po natin at piliin ang change color button. Example, I want to make it red and ito po ay optional din. Again, if I have 50 or 100 different folders here, I can quickly go to this file kasi ito yung alam ko na kapag itong kulay na ito ay more on sa ganitong files, so mas madali siya para sa akin. So, it's up to you pa rin po. Ang next naman po natin is how to save image to Drive. Ito po yung favorite ko na tip or part sa Google Drive kasi ang rason nun is I can use this outside of my Drive. Let's say for example that you are browsing the web and may nakita ka pong image, for example, itong electromagnetic spectrum and itong image na nasa screen po natin. At naisip mo na, ay magagamit ko pala ito sa lesson ko, sa project or presentation, pero wala tayong naka-open na Drive tab dito. So, instead po na mag-open pa tayo ng Google Drive, ayan, so all we need to do is to right-click the image. And piliin mo yung Save Image to Google Drive option. Ang mangyayari po ay magkakaroon ng maliit na dialog box dito at magbibigay ito ng actual name ng image na kung saan yung website mismo ang pumili ng pangalan sa image na ito. Pero bago natin ito i-close, itong mismong dialog box na to, we can actually rename it. So, papalitan po natin ng name ang image. So, for example, ang ilalagay ko ay electromagnetic spectrum. And I'm gonna hit apply and I can hit close. At ngayon, puntahan po natin ang ating Google Drive at hanapin ang image. So, pwede mo siyang i-scroll pababa kung napakarami po ng files or you may refresh it if you are doing it immediately. So, mapapansin nyo, nakasave na siya sa ating Google Drive. So, ngayon, pwede natin siyang gamitin sa ating klase o kung saan pa man. So, even if you are browsing somewhere else, remember, you can right-click over an image and select Save Image to Google Drive. Now, my next tip po
has something to do with finding a particular file. Di ba po, pagkakaminsan, nangyayari po yan sa atin na tipong hinahanap po natin yung file, pero po dahil sa dami ng files, di mo po ito agad nahahanap, lalo na sa Google Drive po natin. Again, my next tip or trick that I'll be sharing to you is to find a particular file or folder within the drive. Tandaan po natin na kapag napakarami na ng ating files, minsan po sa search bar dito sa may taas ng screen, kapag may hahanapin ka na, marami na po yung results ang lalabas. And yes po, it is true that you can filter it by the type of file that you are looking for. But sometimes, you've got a much better idea as to where that folder is. Di ba po? Nangyayari yon, yung tipong hinahanap mo yung file pero may idea ka naman kung saang folder ito nakalagay. Yun nga lang, sa folder na yun, napakarami ring files pero may idea ka na kung saang folder. So, what you can do is like this. For example, let's say I know that the file that I'm searching for is within this folder. So, all I need to do is right-click on it at piliin po natin ang search within folder. Kung anong folder man po yan. So ngayon po, ganito po yung mga lalabas sa ating screen. Gagamitin lang po natin yung search bar na nasa taas dito and i-start natin na i-type ang words na related doon sa file na hinahanap mo. So ngayon, may mga single file na lalabas dito and related doon sa sinesearch mo. Doon mismo sa loob ng drive. Okay po? At makikita nyo na ang ginawa lang natin ay nag-search lang tayo dito sa loob ng folder na ito. So, kung alam nyo na po kung saang folder nyo maaaring nailagay yung file, ang gagawin nyo lang po ay i-right-click ito at piliin ang search within that particular folder para po mas mapadali ang paghahanap ng file. At ang last tip naman po natin ngayong araw na ito is something that is not used often enough. Hindi ko po sure if ginagawa nyo po ito pero sobrang malaking tulong po ito sa atin lalo na kapag may ginagawa tayong reports or lessons. Ayan, so alam nyo po ba yung voice typing? Siguro po familiar kayo rito kasi halos lahat po ng ating devices, whether it is a mobile or our desktop or tablets, are doing so much better when it comes to translating of what we have to say. At ang Google Drive po ay walang ipinagkaiba doon. Para po magamit natin ang voice typing, all you need to do is to put your cursor where you want to start and click po natin iyong tools. At hanapin po natin yung voice typing tab or pwede nyo naman na i-press sa inyong keyboard ang Ctrl-Shift-S. Tandaan po ninyo na hindi ito automatic. Ang gagawin po natin ay i-click ang mic button kapag mag-i-start ka na po na mag-voice typing. And immediately, it will start to transcribe real time of what I am saying, period. So you can continue to write your documents the way that you want, period. And then, pagtapos na po kayo, click nyo po ulit yung mic button to stop it. And pwede nyo na po siyang i-edit. Grabe po, sobrang nakaka-impress kung gaano kabilis mag-transcribe sa kung ano ang sinasabi natin. Well, I hope you enjoyed these 7 tips about Google Drive.
And gusto ko pong malaman galing sa inyo kung ano po sa mga tips na naibahagi ko ang paborito nyo po sa lahat at kung meron man po akong nakadigtaan. Again, ano po ang inyong paboritong tips na gusto nyong i-share sa akin at maging dito sa YouTube community? And that would be all. Thank you so much for watching!